Decided ka na bang umuwi niyan bukas? Tanong ni Chato. Pinanunod nito ang pamangkin habang nag-iempake ng mga gamit. Oo tita, kailangan ko magmadali. Magkakaroon ng changes ang thesis ko. Baka hindi umabot ng finals. Nagdesisyon si Janina na bitawan ang topic at mag-concentrate na lamang sa struggling parents. Pero hindi na siguro niya magagawang makipagpanayam sa mga taong katulad ni Miguel Aguirre o kahit kanino man, sapagkat naroong palaging isang Noah Mendez upang hadlangan siya. Hindi man niya ito makita, lagi namang umuukil-kil sa kanyang isip ang mukha nito. At ang naganap sa kanila, gusto na niyang makaalis sa lugar na yon. Ibig na niyang matakasan ang multo ni Noah. Sa San Pascual, baka sakaling magkaroon siya ng chance na maisakatuparan ang binabalak na thesis. Magiging maganda pa rin naman siguro ang outcome noon kahit na walang comparison. Basta't paghuhusayin na lamang niya. Bahala na. Ano nga bang nangyari? Bakit hindi na naman kayo nagkausap ni Miguel na yon? Tanong ulit ni Chato. Nagkaroon daw ng unexpected client, sabi ng sekretarya. Tugon niya. Hindi siya sigurado kung makukumbinsi rin niya ang kanyang Tito Rafael sa alibay na yon. Aba kung ganon, siya pala ang sumira ng usapan niyo. Hindi tita, hindi lang ako nakapaghintay. Kahit na, dapat ay inuna niya ang appointment sa'yo. Okay lang yun tita. Ika ako'y baka maaring mag-set ulit ng panibagong appointment, sabi ni Chato, naghalokip-kip ng braso. Pangatlo na to tita, natatawang sabi ni Janina. Nakakahiya na ata yun. Paano'y sayang naman ang effort mo sa pagpunta rito kung wala ring mangyayari? Ganun na nga, malungkot na sang-ayon niya sa sinabi ng tiyahin. Pero ganun na nga siguro, wala akong magagawa. Pero sabi lang niya yon dahil ang totoo'y disappointed siya. Magko-concentrate lang din pala siya sa kanyang daddy bilang subject. Nag-aksaya pa siya ng panahon, lumuwas-luwas ng Maynila. Tapos wala rin palang mangyayari. Nakakapanghinayang lang. Gabi nang dumating si Rafael, si Chat at ang anak na si Jet at natutulog na ng mga oras na yon. Si Janina at ang katulong na si Rodora ay magkatabing nanonood ng telebisyon, nagpapaantok. Kamustang lakad mo, Jen? Kaagad ay usisa ni Rafael. Hinubad ang suot na sapatos at medyas. Wala lang, tugon niya. Anong wala lang? Walang nangyari Napatingin sa kanyang tiyuhin, nakakunot ang noo. Bakit? May kausap kasing kliyente. Sabi ng sekretarya matatagalan daw. Kaya umalis na ako. Nakagat ni Janina ang pang-ibabang labi pagkasabi nun. Kailan pa kaya siya maubusan ng pagsisinungaling? Tinungo ni Rafael ang syurak na nasa kaliwang bahagi ng pinto. Nilagay doon ang hinabad na sapatos, kinuha ang tsinelas na pambahay at bumalik sa upuan. Paano na? Hindi ko na lang itutuloy. Magko-concentrate na lang ako sa isang subject. Kay Daddy. Hindi kaya magbukang pa-impress sa halip na i-express mong real turning point ng iyong thesis? Ganyang very obvious na daddy mong binibenta mo dyan, komento ni Rafael. Kagandahan ko na lang ang presentation. Bahala na. O baka gumamit na rin ako ng ibang correspondence na taga doon sa amin. Nag-isip saglit si Rafael. Gusto mo bang kausapin ko ulit si Miguel? Naku tito, wag na. Mabilis niyang tutol. Baka magreklamo ng taong yun. Biglang nag-isip si Janina. Paano kaya kung magkausap ng kanyang Tito Rafael ang Miguel Aguirre na yon? Di booking ang pagsisinungaling niya? Madalas ba kayo magkausap ng Mr. Aguirre na yon? Curious yung tanong. Hindi, laging busy ang taong yun. Nagsisingit ko lamang ang pagtawag sa kanya dahil gusto lang kitang tulungan. Nakahinga ng maluwag si Janina. Mabuti naman kung ganon. Bakit mo naman naitanong? Buwelta ng tiyuhin sa kanya. Ano, Kwan? Gusto kong malaman kung saan ko siya madaling makokontak. Tanong ni Janina, pilit na ginagap ang lahat ng detalye ng kanilang pag-uusap. Bakit naman? Wala lang, kahit paano gusto kong magpasalamat sa kanya sa pagbibigay niya ng time sa akin. At tuloy para mag-apologize dahil minsan ko siyang hindi sinipot, sabi niya. At least sinabi naman niya yon, gagawin niya. Gusto rin naman niyang magpasalamat personally sa taong yon. Ang alam ko madalas siyang magstay sa Hotel Ronde. Sabi ni Rafael, dahil bukod na siya ang namamahala doon, meron din siyang private suite doon. Kinabahan si Janina. Narinig na naman niyang muli ang pangalan ng hotel na yon. Pero bakit ba? Wala naman siyang balak puntahan doon si Miguel Aguirre kung sakali. Tatawagan lang niya sa phone.
Sige, ibigay mo sa akin ang number niya, Tito. Ibinigay naman ng tiyuhin, sinulat yun ni Janina sa kapirasong papel, saka nagpasalamat dito. O paano, buo ng pasya mo? Wala nang urungan, yun lamang at nagpaalam na si Rafael. Pumasok na ito sa silid upang magpahinga. Kapag ganong gabi na itong umuuwi, kadalasan kumakain na ito sa pabrika upang pagdating ng bahay ay matutulog na lamang. Nakahanda ng traveling bag ni Janina. Nakabisya ng guhit na long sleeve polo at pantalong maong. Kaninang umagay nakapagpaalam na siya kina Rafael at Chato. Gayon din kay Jatjat. Aniya wala na siya doon kapag umuwi ang mga ito. Humalik pa nga si Jatjat sa kanyang pisngi. Happy trip, sabi pa sa kanya. Maya-may nilapitan niya ang telepono. Naupo sa upo ang kanugnog na mesang pinapatungan noon. Inangat niyang udotibo at dinayal. Dinig niya nag-ring yun sa kabilang linya. Tumikim siya habang hinihintay. Ang pagtugon ng nasa kabilang linya. Hello? Boses ng lalaki. At hindi lang basta boses ng isang lalaki, kung hindi pamilyar na boses ng lalaki. Bahagya siyang kinabahan. Hello? Can I speak with Miguel Aguirre, please? Speaking. Hindi malaman ni Janina kung pinaglalaroan lamang siya ng kanyang guni-guni. Pero ang timbre ng boses na yon, parang kay umiling siya. Ganun naman talaga sa telepono, kung minsan halos magkakaboses ng mga tao. This is Janina Martinez, sir. Yes, what can I do for you? I just want to extend my sincerest gratitude for your generosity. Generosity? Ulit ng lalaki pagdakay humalakak to. Why? I don't remember making any favor for you. Oh God, ang halakak na yon. Ang halakak na yun ay parehong-pareho ng kay. Muling pinilig ni Janina ang ulo. Talagang pinaglalaroan siya ng kanyang guni-guni. You spared me a little of your precious time. And that's really something I owe you a lot. Pero hindi pa tayo nakakapag-usap. Anang lalaki sa kabilang linya. Kasalanan ko. I apologize, sir. Saglit na katahimikan. Okay, you're forgiven. Anito, but in one condition. Sir, ako naman ang hihingi ng pabor sa'yo ngayon. Anong pabor? Magkita tayo. Hindi ka agad nakasagot si Janina. Iba yung kabang naging hatid sa kanya ng proposal ni Mr. Aguirre. Bakit kailangan pa nilang magkita? Sir, bakit may problema ba? Actually, sir, I was looking forward to meeting you too. Kaya lang ay pauwi na po kasi ako ng probinsya. Oh, parang may panghihinayang sa tinig ng lalaki. Kahit hindi yun aktual na nakita ni Janina, parang naramdaman niya kung paano lumaylay ang balikat nito sa kabilang linya. At kung bakit taliwa sa unang expectation niya na may edad at medyo nakakalbo ng Miguel Aguirre na ito. Ay tukso namang nai-imagine niyang bata pa ito't gwapo. Dahil kaya ang boses nito ay katulad ng timbre ng boses ni Noah. Pero sabi nga, you can't judge voices over the telephone. Dahil mandaraya to. I'm sorry sir, and again, my sincerest thanks. Hey wait, Janina, habol ng lalaki. Tila na hinuhang balak na niyang ibaba ang telepono. Yes sir, for the last time, magkita tayo sa Hotel Ronde. Nasa 6th floor ang opisina ko, Suite 603. You can bring your belongings. Maaari kitang ihatid sa terminal. Be there before 10. Hintayin kita. Yun lang at narinig na ni Janina ang marahang click ng telepono sa kabila. Ibinaba na yun ang kausap. Malinaw na nakarating sa pandinig ni Janina ang lahat ng sinabi ni Mr. Aguirre. Malinaw na malinaw ang mga iniwan nitong detalye. Magkikita sila sa Hotel Ronde, 6th floor, Suite 603. Kinalabutan si Janina. Pakiramdam niya puputok ang kanyang isip sa labis na pagtataka. Bakit doon? Parang yun mismo ang private suite ni Noah. Ano kayang kaugnayan ni Noah kay Mr. Aguirre? Of all people, si Noah na marahil ang pinakahuling taong na naisin niyang makita ulit. Kabaliktaran ang naramdaman niya para kay Miguel Aguirre. May kutob siyang may kaugnayan ng dalawa at nais niyang tuklasin. Kung makikipagkita siya kay Miguel Aguirre, may posibilidad na makita niya doon si Noah. A close possibility. Pero kung hindi naman, hindi siya patatahimikin ng isiping merong hiwagang bumabalot sa pagkatao ni Noah Mendez at ni Miguel Aguirre. At isang desisyon ang nabuo sa isip niya. Alanganin si Janina, nakatayo siya sa harap ng Suite 603. Nagdadalong isip pa rin kung tutuloy ba o hindi. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang buzzer. Parang binabayo ang dibdib niya sa kaba. Ilang saglit siyang naghintay bago bumukas ang pinto.
Tumalim ang mukha niya nang papagsinong lalaking nagbukas sa kanya. Sinasabi ko na nga ba, Ania, why don't you come in, Janina? Imbita ni Noah, nakangiti to. Preskong presko sa suot na shorts at sandong puti. Bagong ligo. Sino ka bang talaga? Ano bang gusto mong mangyari? Pumasok ka rito sa loob at nang maliwanagan ka. Huwag kang gumawa ng iskandalo dyan sa labas. Tila napahiya si Janina. Napalingon siya sa mga katabing pinto. Mabuti na lamang at walang ibang tao. Tumuloy siya sa suite na ewan niya kung sino ang totoong nagmamay-ari. Pero hindi siya naupo. Wala siyang balak magtagal sa lugar na yon. Si Mr. Aguirre ang gusto kong makausap, matari niyang sabi. Pagkuway ngumiti ng tila nakakaloko. May tinatago ba kayo sa akin? You sound malicious, ani Noah. Tila may hindi naibigan sa kanyang sinabi. Am I? Sabi niya. Wari nang iinsulto. Pagkuway nilibot ang tingin sa paligid. Si Mr. Aguirre nagpapunta sa akin dito. No offense ha, but I'm surprised you were living in the same room. Is he your boyfriend? Nagtagis ang bagang ni Noah, naningkit ang mga mata. Kahit si Janina ay nabigla sa kanyang lakas ng loob na sabihin ng gayon. Ngunit huli na, hindi na niya mababawi pa at nakakaalarmang reaksyong bumakat sa mukha ni Noah. Lalo pa siyang pinanginigan ng katawan ng unti-unting lumapit to sa kanyang kinatatayuan. Gusto mo talagang makilala si Miguel Aguirre? Mariin ang pagkakasabi ni Noah noon. At kahit bulong lang yon, dumadagong-dung sa pandinig ni Janina. Napaurong siya. Gusto mong makilala si Miguel Aguirre? Ulit ng binata, ngay dikit na dikit ng katawan sa kanya. Heto siya. Napasigaw si Janina na bigla siyang daklutin ni Noah, ikinulong sa mga bisig at tinalikan ng marahas sa mga labi. Nagpumiglas ang dalaga, saklaw ng takot ang buo niyang pagkatao. Takot kay Noah at takot din sa kanyang sarili. Paano kung maulit ang nangyari noon? Ang mapatangay siya sa karisma ng lalaki. Hahayaan niya bang mapagsamantalahan ang kahinaan niya bilang babae? Pero lubhang napakahusay ni Noah sa pagpapaamo ng isang babae. Unti-unti naramdaman ni Janine ang panghihina ng kanyang katawan. Tumututol ang kanyang isip, subalit nagre-respond ang kanyang katawan. At natangay na siya ng husto. Tinalo na ng sensasyon ng kanyang katinuan. Malaya siyang naihiga ni Noah sa kalapit na sofa. Malugod din niyang tinutugon ang masuyong paghagod ng labi at dila ni Noah sa kanyang balat. Nawala ng inhibition sa kanyang sarili at tila payag na siya saan mang Gloria siya balak dali ng binata. Unti-unti na niyang nagugustuhan ang ginagawa nito. Hinagod ng mga labi ni Noah ang pagitan ng dibdib ni Janina at doon ay kumuwala ang mangimpit na pag-ungol ng dalaga. At doon din kumalas ang binata. Tumindig ito tinong ang personal ref. Kumuha ng inumin, nilagok yon. Saka tinignan siya sa kanyang kinahihigaan. Nagmamadaling bumangon si Janina, nakayuko niyang inayos ang sarili. Hiyang-hiya na kung pwede lamang sana'y matunaw na siya sa harapan ng lalaki. Bahagyang nabuksan ng 2 botones sa gawing itaas ng suot niyang polo. Naluluhang inayos niya yon. Ang lakas ng loob mong pagbintangan ako, hindi mo naman pala kayang dali ng sarili mo. Sabi ni Noah, hindi inalis ang tingin sa kanya. Kung wala akong kontrol sa sarili ko, baka napagsamantalahan na kita. Tumulo ang luha ni Janina. Hindi siya kung sa awa sa sarili o higit pa. Sa tinamong kahihiyan, tumindig siya bitbit ang malaking bag. Hindi na siya tatagal pa sa lugar na yon, ngunit maagap siyang naharangan ni Noah. Hey, akala ko ba'y may sadya ka kay Miguel Aguirre? Ano pang hinihintay mo? Magtawa ka na, garalgal ang tinig na wika ni Janina. Hilam sa luhang kanyang mga mata. Nagtagumpay ka ng makaganti sa akin. Ano pang gusto mo? Hey, what are you talking about? Hinampas na Janina sa dibdib ang lalaki. Paraanin mo ko, ano ka ba? Ayaw bang kilalanin ng gusto si Miguel Aguirre? Wala akong pakialam. Are you sure? Baka ma-attract ka rin sa kanya, kagaya na attraction mo sa akin the first time you met me. Nanunukso mga ngiti ni Noah. Ang kapal mo? O baka naman gusto mo ng another blind date? This time with Miguel Aguirre naman. I assure you he's a good catch. Napikon na ng gusto si Janina, napahagulhol siya sa 2 palad. Tama na, tigilan mo na ako. Umiyak siya ng umiyak para naman nabagbag ang damdamin ni Noah. Humingi ito ng dispensa. I'm sorry, matapat nitong sabi. Ganyan ka pala kapag inaasar ka. Ikaw nga dyan, ang lakas mong mang-asar. Pinahid ni Janina ang palad ng luhang tumulo sa pisngi. Kinalma niya sarili.
Inabutan naman siya ni Noah ng tissue paper. Imagine, pinag-isipan mong may relasyon kami ni Miguel Aguirre. Pero kung sa bagay, posible dahil ang Miguel Aguirre at Noah Mendez na kilala mo ay isang tao lang. Takang napatingin dito si Janina. At your service. Nagbibirong yumukod pang binata sa harap niya. Hindi pa rin makaimik si Janina. Kung totoo yon, bakit hindi man lang binabanggit sa kanya ng kanyang tito Rafael? Miguel, Noah Mendez Aguirre ang buong pangalan. Paglilinaw nito, but you can call me Noah Mendez, like all of my friends did. Walang binabanggit sa akin si Tito Rafael, mahina niya sabi. He knows you as Miguel Aguirre. Siguro sanay lang siya dahil yun ang pangalang ginagamit ko sa business transactions. Miguel Aguirre, my father's name. Lahat pa ng binata, but outside business, I use Noah Mendez. Maybe because I want to give myself a non-business, personal identity. At hindi yung tipong parati na lang nakasunod ako sa anino ni Daddy. Nalinawan si Janina. Natural lamang pala na lagi niyang maikwentro si Noah sa tuwing may appointment siya kay Miguel. Dahil ito'y isang tao lang. Natatawa siyang isipin na pinagbintangan niyang may relasyon ng dalawang iyon na isang tao lang pala. Si Noah pa? Misa guni-guni hindi yata to papatol sa isang kauri nito. Now, gusto mo pa bang ituloy ang appointment mo sa akin? Now that you know that I'm the man you hated the most. Hindi kumibo si Janina, hindi nga siya makatingin ng tuwid sa binata. Hanggang ngayon, hiyang-hiya pa rin siya rito. I'm sorry about what happened. Si Noah, sincere ito sa paghingi ng paumanhin. Can we be friends? Naglahad ito ng palad sa kanyang harapan. Tumingin si Janina doon. Tapos sa mukha nito, nakangiti ang lalaki sa kanya. Maamo naman ito. Ngumiti na rin siya at saka inabot ang palad nito. Hindi rin niya gugustuhin puro pangit na lang ang maging alaala ni Noah sa kanya. So, let's have a seat. Nito, magaan ang pakiramdam. Hindi na lang, salamat. Malayo pang biyahe ko. Oo, alam kong tanging dahilan ng pagparito mo. I would feel guilty all my life kung hindi kita matutulungan. Now let me have your questionnaires. Nagdalawang isip si Janina kung tatanggapin ang magandang offer ni Noah. Kung pagbibigyan niya ito, syempre magiging maganda ang outcome ng kanyang thesis. Natupad ang balak niya magkaroon ng business tycoon na subject. Pero kung pagbibigyan naman niya ito, bawat sandaling ititigil niya doon hindi na marahil mawawalan ng tensyon. Isiping silang dalawa lang ang naroon. Sa isang silid at napaka-pribadong lugar? I know that you're thinking, nakangiting sabi ng binata. Pagkuway nag-sign of the cross ito sa tapat ng kaliwang dibdib. I swear, I'll behave. Napangiti na rin si Janina, hindi na siya tumutol na igiya siya ng binata patungo sa magarang sofa. Anong gusto mong inumin? Juice, coffee, beer? Tanong nito na makaupo siya. Juice na lang, tumalimang lalaki, nagtimpla ito ng orange juice. Habang naghihintay, inalungkat ni Janina ang kanyang bag, inilabas niya ang folder na naglalaman ng questionnaires. Nangingiti siya habang ginagawa yon. All is well that ends well. Nagumpisa sila sa magulong sitwasyon, at ngayon ay maayos na. Tama naman ang situation niya kahit noong una pa man. Maginoo si Noah. Naging antipatiko lang naman ito dahil pangit ang kanilang pagkakilala. Ikaw na nga ba naman ang mapaglalangan ng isang babae? Honesty, Jen, anong ginagawa mo dito sa hotel that moment na magkita tayo? Tapos na sagutan ni Noah ang mga questionnaires at nalibang na rin si Janina sa pakipagkwentuhan dito. Noong una pa man, alam na niyang masarap kausap to. Hindi nakakabore. Lalo pa nga kung pirming titignan sa muka. Napakagwapo talaga. No particular reason, tugon niya, sabay ngiti. Ewan ko ba, basta nagkaroon na lang ako ng sudden feeling na parang gustong-gusto kong pasukin ang hotel na to. Talaga? Gulat na gulat sa wari si Noah. Oo, tapos nga napadpad ako sa mesang pinareserve mo. Napagkamalan siguro ako ng waiter, aniya. Pagkuway nagyuko ng ulo, kahit sa mga oras na yon, nakakaramdam pa rin siya ng pagkapahiya. Kapag naaalala ang nangyari, tinignan siya ni Noah. Kahit naman ako, anito, hindi ko iniisip ni isa kang, na hindi ikaw ang dapat ay nandoon. Hindi ko naman sinadyang magpanggap na walan lang ako ng chance na makapagpaliwanag, dispensa niya sa sarili. Bakit nga ba nakipag-blind date ka gayong wala kang description ng babaeng yun? Hindi ka na natakot na baka bakla o hindi kaya'y matron ng madatnan mo? Natawa si Noah. Actually, hindi naman talaga date yon. Parang appointment, ganun.
And my friends assure me na pretty yung girl. Short-haired and wearing a blue dress. So it was the blue dress, naisip niya. Yun talagang pahamak. Para saan naman ang appointment na yun? Naitanong niya. Maging siya ay nagtaka kung bakit kailangan pa niyang usisain yun. Muli siyang tinignan ng makahulugan ni Noah at napahiya siya. Don't bother to answer. Intrigera ko, no? Actually, ang kaibigan kong si John ang may appointment sa babaeng yun. Ang sabi nagpapatulong daw na makapasok bilang fashion model. Ito at ang kaibigang si John ay magkasosyo sa isang advertising agency. Since akong kilalang bachelor, pinasa sa akin ng loko. Ganun pala yun sa isip-isip niya. Nakaramdam siya ng guilt sa pag-aakalang call girl ang babaeng yun. Masyado yata siyang naging judgmental. Unfair yun para sa babae kahit hindi niya ito kilala. Pasensya ka na kung naging mapangahas ako noon, si Noah. Hindi ko naman iniisip na masama kang babae. Yang ganda mong yan. Pilya ka kasi kaya gusto kong turuan ka ng leksyon. Bahagyang namula ang pisngi niya sa tinura nito at napunayo ng binata. Kaya bumawi ito. Pilya pero maganda. Swerte pa rin ako, I guess. Kung hindi dahil sa kapilyahan mo, hindi kita makikilala. Ibig ginawin ni Janina, parang hinahaplos ang kanyang puso. Sa mga salita ni Noah, lalo yata siyang na-in love. Na-in love? Bakit nga hindi? Mahirap bang aminin at sa una pa lang tinanggi na ito ng kanyang puso? At kahit pa dumaan ang panahong nasuklam siya dito, hindi pa rin niya magawa ang limutin ito? Kung hindi in love, ano ang tawag doon? Alam mo bang a minute ago, bago ko sana siputin ng date na yon, ay nagkaroon ako ng tawag mula kay Rafael. Si Noah. Si Tito? Gulat na gulat si Janina. Ibig bang sabihin booking na siya ni Noah umpisa pa lang? Ipinakiusap nga sa akin ang pakikipag-appointment naman ng kanyang pamangkin tungkol daw sa ginagawang thesis. Bistado mo na pala ako umpisa pa lang, ngihiyang wika niya. Not really. Nagtataka lang ako kung bakit sa halip na modeling ang ikinuwento mo sa akin ay tungkol pa sa thesis na ginagawa mo. Nagkaroon ako ng second thought until my friend John called and confirmed na there was a mistake. Naalala yun ni Janina. At ngayon ay alam na niya kung bakit bigla-biglang naiba ang mood ni Noah matapos nito makipag-usap sa telepono. Dahil nabuking ng ibang babaeng naroon at siya nga. Nagtanong si John kung bakit ganun daw ang nangyari. Patuloy ng binata sa pagkakwento. Nakita raw nilang lumabas ang babae at galit na galit. Sabi ko, but I was with the girl. So yun na nga, maybe I was with the wrong girl daw. Pasensya ka na ha, ulit na dispensa ni Janina. Hiyang-hiya. I didn't really mean to do that, I swear. It's alright. Nakangiting wika ni Noah, titig na titig sa dalaga na nakayuko sa mga oras na yon. Let's not talk about it. Anyway, tapos na yon. Pero dapat magalit ako sa'yo, sumbat ni Janina. Bakit naman? Pinaglalaroan mo na kasi ako eh. Imagine, hanap ako ng hanap ko sino Miguel Aguirre na yon. Yun pala'y kaharap ko na. Siguro pa niyang tawa mo sa akin. Hindi naman, sabi ng binata. At hindi na nga nito napigil ang pagtawa. Tumawa to ng tumawa at pinandilatan to ng gusto ni Janina. Ikaw kasi, si Noah. Ayaw mo akong bigyan ng chance na sabihin sa'yo. Pirmi mo akong binabara. Paano nga sa pagtatari ko lang na pagtatakpan ng kahihiyan, katwiran niya. Alam ba ng uncle mong nangyari? Hindi no, tutuksohin ako nun sigurado. Pagkuway tinignan niya ng pagalitang binata. Ikaw, kinuwento mo ba sa kanya? No? Good, but given a chance, I will. Pinanlisikan ito ng mga mata ni Janina at tinawanan niya ng gusto ng binata. Pilya ka kasi, kaya yan ang napapala mo. Cute ka kasi, kaya sorry ka na lang. Type kitang i-good time. Kapwa sila natigilan sa birong yun ng dalaga. Bahagyang umarko mga kilay ni Noah. Pinagmastang maigi ang kaharap, nakaramdam naman ng pagkapahiya si Janina. Sinisi ang kadulasan ng dila. You mean that? Anang binata. Ang alin, patay mali siya niyang tugon. Nakita ko. Nanunok sa mga mata nito. Sinabi ko ba yun? Type mo ako no? Nag-blush si Janina. Nasukol na siya ng lalaki. Mabuti na lang at sumagi sa kanyang isip na uuwi pa siya ng San Pascual. Magandang pagkakataon para maka-iskiyerda. I have to go, sabi niya sa lalaki. Inayos sa mga nagkalat na gamit. Baka gabihin ako sa daan. Parang lumatay ang lungkot sa mukha ni Noah. Hindi pa nito gustong umalis si Janina. Nalilibang pa itong kasama siya. Gusto mo bang ihatid kita? Sa terminal? Pwede. No, hanggang San Pascual. Are you kidding? No, I'm not.
Tinignan ni Janina sa mukha ang binata, hindi nga ito tipong nagbibiro. Huwag na, sabi niya pagdaka. Gayong dama rin niya sa dibdib ang lungkot, ewan ba niya pero parang ayaw pa rin niyang mahiwalay sila ng lalaki. Salamat na lang. Salamat din sa pabor at sa juice, pumiksi si Noah. Hey wait, hindi pa tayo kumakain ah. Hindi ako papayag na umuwi kang walang laman ng tiyan. Pagkasabi noon ay kaagad pumasok si Noah sa dressing room. Paglabas, nakabihis na. Hinablot nitong bungkus ng susi sa isang restante at sa kainayan na si Janina. Let's go. Kakain muna tayo bago kita ihatid. Binitbit nito ang kanyang traveling bag at nagpatiuna ng lumabas. Tahimik naman siyang sumunod. Matapos nilang kumain, inihatid si Janina ni Noah sa terminal ng bus sa Buendia Avenue. Galak na galak ang puso niya sa mga oras na yon. Hindi niya sukat akalaing mauuwi sa ganoong pagtitinginan ang pangit nilang pagkikilala ng lalaki. Sa tuwing lilingunin niya ang katabi, parang sumasayaw ang kanyang puso. Super gwapo at super class ang lalaking naghatid sa kanya. Nakakakilig. Are you sure you can go home alone? Paniniguro ni Noah na sapitin na nila ang terminal. Siyempre naman, tugon niya. Masayang masaya ang damdamin. Dati ko nang ginagawa to. Inihatid siya ni Noah hanggang sa loob ng aircon bus na sasakyan niya pa uwi. Matagal pa itong nanatili doon, malungkot, titig na titig sa kanya. I'll be okay. Salamat sa pag-aalala. Magkikita pa ba tayo? Tanong ng binata, napipilan si Janina. Deep inside, yun din ang naisitanong ng kanyang puso. Siguro, ewan, sana, sabi ng binata. Okay, I'll go ahead. Hinawakan siya ni Noah sa baba, pinisilyon. Take care. Damang-dama ni Janina ang pagmamalasakit nito sa kanya. Malungkot niyang initian ito. Ginawaran siya ng binata ng halik sa mga labi. At kahit saglit lang, daig pa nun ang kuryenteng gumapang sa buo niyang katawan. At bago pa siya nakahuma, wala na si Noah sa kanyang harapan. Nakaalis na ito. Nakasakay na sa kotse nito. Natanaw niya iyon buhat sa bintana. Wala sa loob-loob na nahaplos ni Ginny ng mga labi. Napangiti siya. Ngiti na may kahalong lungkot. Magkita pa nga kaya sila ni Noah? Nang maupo siya, doon lang niya napansin na may dalawang babaeng teenager na nakaupo sa kanyang tapat. Kapwa nakatingin ng mga ito sa kanya. Nakangiti. Boyfriend mo? Tanong ng isa na medyo payat at di kolores ang buhok. Hindi kaagad siya nakasagot. Ano ba ang kanyang itutugon? Kapag umoo siya, magsisinungaling na naman siya. Dahil hindi naman niya nobyo si Noah. Pero kapag sinabi niyang hindi, magmumukha naman siyang cheap. Mantakin mong napahalik siya sa hindi naman niya boyfriend. Mas pinaboran niya ang naunang option. Wala namang makakaalam kung magsinungaling siya. Yun nga lang nagsinungaling na naman siya. Oo. Sa sinabi niya tila kinilig ang dalawa. Nag-apir pa naman diin ang mga to. Nakakaingit naman kayo, sabi ng isa na kulot ang buhok. At saka, huwag kang magagalit ha. Pero ang cute naman ng boyfriend mo, ngumiti lang si Janina. Talagang malakas ang appeal ni Noah. Imagine, sa edad nitong 30, pati mga teenagers ay nakukuha pa rin ng atensyon. Taga San Pascual ka rin? Tanong ulit ng isa. Oo. Saan sa San Pascual? Sa sentro. Ang sentrong tinatawag ay ang pinaka-commercial city ng San Pascual. Yung tinatawag na mismong kabayanan. Taga saan naman kayo? Balik niyang tanong sa dalawa. Sa may duluhan pa kami, tumangutangulang si Janina. At doon na natapos ang kanilang conversation. Nag-concentrate siya sa panunod ng mga lugar na kanilang dinaraanan. Mabuti na lamang at sa gawing unahan siya na pupwesto. Nakikita niya ng malinaw ang mga tanawin pero kahit na nakatutok ang paningin sa labas, wala roon ang isip ni Janina. Nasa kalungkutan nagahari sa kanyang damdamin. Sa maikling oras ng pagkakilala nila ni Noah, pakiramdam niya'y naging malaking bahagi na ito ng kanyang buhay. Namimiss niya ito at marahil hindi na ito mawawala sa kanyang puso at isipan.